Guys, this is the white phosphorus bomb used by Israel in Gaza Strip. Hello guys, this is your host Freddy Filipino sa America Vlog. Okay, I could say good morning here in the United States and late good afternoon there in the Manila, Philippines. Okay, as well as in other parts of Asia. Kasi pare-pareho naman yan ng time. Halos kaunting pagkakaiba lang, no? So, before I proceed, I invite you to subscribe to my channel. Over here, just click the red button below and you are already subscribed. And it's all free. At kung pwede mag-comment ho kayo, at lagay nyo kung ano nasa sa loob nyo. Okay? At kung pwede bigyan nyo ako ng big likes. Okay? Shout out also. Oh, I forgot. Ako po ay humingi ng dasal para sa ating mga kababayang Pilipino sa Israel, as well as sa ating mga kaibigang Israeli dyan sa bayan ng Israel na kasalukuyang biktima ng pangaharas at pagmasakir ng mga Hamas. Okay? Mga Hamas dyan sa Gaza, sa boundary ng Gaza at Israel. Alam niyo man kung ano nangyari. Marami silang, yung mga Hamas ay maraming pinatay na walang kalaban-laban, mga sibilyan, mga kababaihan na ni-rape nila, walang matanda, walang bata, pinatay na walang kalaban-laban. Kahit yung mga may sakit ay pinasok ang kanilang bahay at pinagbabaril, walang awang pinagbabaril. Ganyang katindi itong Hamas, okay? Hamas ng Palestine, gobyerno ng Palestine. Ito ay bakit nila pinapayagan ng Palestine ang mga Hamas. Sa kabila naman ay yung pata ay hindi naman, tahimik lang sila. Hindi nakikigulo. Okay? So, yan ang dahilan. Sa latest report ko, no? Ito ay sinabi ng ating presidente dito sa Amerika na ang ginagawa ng Hamas is an act of evil. It's really an act of evil. Kaya ang latest report natin, ang aircraft carrier ng Amerika ay halos nandun na sa area ng Israel. Okay? Handang tumulong at handang ipagtanggol ang demokrasya na ini-enjoy ngayon ng Israel. Okay? Ipagdadasal ho natin ang mga taga-Israel, lalo na ang kanilang Prime Minister at ang kanilang Presidente at ang ating mga kaibigan Israeli. Okay? Magaling ho sila. At ang boss ko dito sa Amerika, pareho ay mga taga-Israel. They're good. They're good. Okay? They're humanly. They allow us to celebrate Christmas. They even join us. Yan o, bagamat hindi sila Katoliko or Kristiyano, but they still cling to democracy. Yan o ang mga Israel. Napakagagaling nila. Magaling ang utak nila. And nung ako'y nag-aral, mayroon akong nakaklaseng Israel. Talagang napakagaling nila. Mga bata, at hindi ko... Kaya lahat ng produkto ay napakagagaling. Ngayon, ang balita ko, 1,200 Israeli at 900 Palestinian ang namamatay na. Ngayon, ang Israel Air Force ay gumamit na ng white phosphorus bomb on Gaza Strip. Alam niyo, itong Gaza Strip ay isang maliit na teritoryo na pinaghatian ng Israel at ng Palestine. Matagal na yan, pinaghatian nila. Yung kalahati ay nanggaling sa Israel at ito ay, yung isa naman ay yung Gaza, yan ang
isang parte lang yan na ibinigay sa Palestine. Okay? Ang additional 4,500 people na injured sa Gaza. Okay? Mga Palestinian to. Itong report ng Palestinian Ministry of Health. Okay? Yan ho. Ano ba itong white phosphorus bomb? Okay? Ipapakita ko sa inyo ang white phosphorus bomb. Okay? Abang pinapanood nyo to. Ang white phosphorus bomb ay incendiary weapons. Ito ay that goes along with their explosive power. Talagang malakas itong bomb na to. And they can spread fire. You know yung phosphorus bomb? Ay katulad yan ng paputok. Makita niyo yung mga paputok, firecrackers, that is made of phosphorus, that it explode. Nakita niyo? This time, ito ay kumakalat. Kita niyo, lahat ng baksakan ng bomba, ang laki na nasasakupan nito. Kumakalat to 200 yards, 100 of yards away from the place where it exploded. Yan o ang phosphorus bomb. At ito ay umaabot ng, ang ikanyang init ay 1,500 degrees Fahrenheit or 816 degrees centigrade. Just imagine, pag tayo nagpapakulo ng tubig is 100 degrees centigrade, right? Para kumulo ang tubig. Para magkaroon ng apoy, it needs 400 degrees centigrade. Okay? And this bomb is 816 degrees centigrade. Just you could imagine, kasi hindi ako sanay sa centigrade, no? Because I've been here for more than 20 years, 2 decades na ako dito sa Amerika. So, ito ay, hindi ko masyadong ma-imagine kasi, ang ma-imagine ko is 1,500 degrees Fahrenheit. Okay? So, ganyan nung kalala itong phosphorus bomb. Kaya halos masakop na ng Israel, ang kontrolado ng Israel ang Gaza Strip. Kontrolado nila, sinarado nila lahat, buong paligid ng Gaza Strip, wala nang ligtas ang mga Hamas, mga Hamas leaders. Kaya dati sa first day, that was last Saturday, nagdiiwang na ang mga tao dyan sa Gaza Strip, nagtatalunan, nagsasigawan sila. Pag namamatay ang mga taga-Israeli o tsaka yung mga biktima, mga Amerikano, mga Canadians, mga Chinese, even Chinese, pinatay nila. Okay? Ganyan katindi ang wala silang parang they are animal. Hindi ko may describe pero ang kanilang ugali ay hindi tao. Hindi sila makatao. Itong mga Hamas na to, mas masahol pa sila sa yung mga Al-Qaeda, mas masahol pa sila doon. Mas masahol talaga sila. Wala silang ganito, heart. They don't have heart. I don't know what is that evil in their hearts. Yung sinasabi nila na sila ay minamaltrato. Minamaltrato ba na ang tubig, ang kuryente, ang employment ay nanggagaling lahat sa Israel. Pasalamat nga sila, meron silang tinatanggap na gano'n kinainggitan nila kasi ang Israel kasi kapitbahay, dikit na dikit sila. Pero ang mga Israel ay one of the most developed countries in the world. Alain yan sa Amerika, alain yan sa mga European countries, alain yan sa Singapore. Ang Singapore ganun din, matindi, di ba? Matindi, developed countries. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Nainggit ang Gaza Strip, ang mga Palestino sa Israel. Kasi hardworking ang mga taga-Israel compare sa kanila. Wala silang ginawa yata kundi magdasal ang Diyos ay hindi naniniwala sa sasabihin mo sa akin, kunyari
ang Diyos. Gusto ng Diyos, nagtatrabaho ka rin. Hindi puro dasal. Ha? Hindi intayin mo grasya. You have to work for it. You have to work for it. Okay? Okay, sana ay nakuha nyo yung message ko rito. At kung nagustuhan nyo, ay mag-subscribe kayo sa baba. Mag-likes kayo at mag-comment kayo. Sabihin nyo kung ano nasa sa loob nyo. At sana ito ay, ang Israel ay magandang idol natin dyan sa Pilipinas. Maski na rito, ang mga US Filipino, you could also idolize us because we are hardworking here in America. And that's the reason why ang most Filipino here in America are mas magaling dyan sa Pilipinas. Oh, hindi tinitingnan ho dito ang kayamanan. Maaaring mas magaling yung mga mayayaman dyan sa Pilipinas kasi many of them are kaya sila yumayaman sa pamamagitan ng marumi. Dito, bawal yon. Sa Amerika, bawal yon. You need to pay your taxes and you need to work legally. Okay? Kung hindi ka mabubuhay dito sa Amerika. May mga kilala na ako mga kaibigan Pilipino na nagpakamatay dahil makukulong sila. Ayaw nila. At kaya nila matanggap ay kasi hindi uso kasi dito yung magdanakaw. Magdanakaw ka, makukulong ka. Hindi excuse dito na malalagay ka sa wheelchair. Okay, hanggang sa muli. Ito ang yung lingkod, Freddy Ligaspi, sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa Amerika Blog YouTube channel. Okay? In God we trust. Never hold your peace.